Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. So energy of Earth signs around this time. The moon in reverse. Natanggal sa'yo yung mga deceit pa na na-unite sa'yo. Or yung deceit sa inyo ng person mo na ginawa ng iba o sinenta iba, like illusions, lies, deception, manipulations sa isipan ninyo. Parang bumulag sa inyo sa kung ano yung katotohanan. Nakikita niyo mga sinungalingan, lies, deception na sinent ng mga gumawa ng deceit o witchcraft in short. Natanggal na yan. And that's why meron kang nalaman where you see the truth. So now you see the truth. Oh, see? And possible na sasaktan ka ng hurt ka dahil nakikita mo ng katotohanan at hindi yung kasinungalingan na manipulation, lies, deception ng mga gumawa ng deceit sa iyo or pati sa person mo, kasi parang may umadlang sa inyong dalawa so that hindi kayo may-unite na kayo mismo ang parang kumontrol sa sarili nyo, umigil sa sarili nyo dahil may na-unite sa inyong deceit nang sa gano'n na hindi kayo may-unite. Hindi kayo magkatuluyan dahil may na-unite na deceit yun ang na-influensya at kumukontrol sa utak ninyo na mamanipula. Kaya natanggal na yung deceit na yan. Napakasakit ba? Nung nakita mo na yung katotohanan, napakasakit. Ba? Napakasakit. Sakit talaga yun kasi sipin, no? Kung walang deceit, hindi ginawa ng deceit, hindi sana nagkatuluyan kayo, no? Or di sana maayos yung sitwasyon nyo. Walang misunderstanding sa inyo. Di sana na-enjoy mo ang buhay mo. Lalo kung hindi mo na-enjoy ang buhay mo ngayon. At kung nakasama mo yung person mo na yan, ay enjoy mo ang buhay mo. Di sana enjoy mo ang buhay mo. Ganun. Energy ng person mo. By the way, ano itong nalaman mong deceit? Nakikita mo na yung katotohanan. Nakikita mo katotohanan. Dahil natanggal na yung deceit. Na may misiyahin dito. At still positive siya. Maybe this is your person, or else what clarification of the sun na nagsucceed yung third party, nagtagumpay o nagsucceed ang third party, or nagtagumpay yung witchcraft. Kung hindi man third party may gawa, kasi magawa ng witchcraft, nag-celebrate sila, tuwang-tuwa sila kasi nag-succeed o nagtagumpay yung kanilang witchcraft. Na mapasunod kayo sa will nila, na makontrol kayo. So, napakasakit ng that's deceit. Kaya kailangan talaga ng hustisya. Kaya pinapapatay ng God yung mga gumagawa ng witchcraft, diba? Inuutos ng God sa Exodus 22:18, patayin ang mga magkukulam o mambabarang, witch, wizards, warlocks, evil magicians. Kasi nga ganyan ang mga ginagawa nila. Napakasakit yan sa mga biktima nila. May mga sinisira silang relationship. Pinaghiwalay nila yung mga magkarelasyon na nagmamahalan, or hindi lang yan, nabibigay sila ng mga sakit, namiminsala, nanguha ng hindi kanila through witchcraft. Yan. Kahit person ng iba, agawin nila through witchcraft. Kasi, natatanggalan nila ng free will yung tao.
through witchcraft. Kasi yan ay demonic. Ngayon lang ang tanong ko, pero may lumabas. What's with the page of one's universe here? Sino ba ito hindi makapag-take na action, hindi excited, hindi positive na mag-take na action? Ikaw ba yan? Ikaw. Sa kabila ng halaman mo, parang nawalan ka ng gana na mag-take na action, kumuha ng action. You're not excited to take any action, anything na mag-start ka na mag-take na action. Na ano to? Hindi ka excited na mag-take na action. You're not willing na mag-take na action. Na makuha mo yung gusto mo. O kung ano yung gustong-gusto mo. But lumalabas ka na ngayon sa lungga mo. I mean, hindi mo na ina-isolate yung sarili mo. Ma-open ka na for communication. Hindi ka na mag-ghosting. Or else ay hindi mo na kinukulong yung sarili mo, like sa kwarto, hindi ka na nagpukulong. Hindi ka na mapag-isa, hindi ka na aloof. Ganun. Let's see. Ano ang wala lumabas na. So what's with the ano dito, with the 9 of Swords? Meron nag-overthink ng problema. Ikaw yan. Pwede kasi ikaw to, nag-overthink ka ng problema ka para makuha mo yung gusto mo. Pero you're not willing kasi na mag-take na action eh. You're not positive, you're not active, you're not excited talaga na mag-take na action. Dahil hindi ka makakapunta sa malayong lugar, dahil sa maaaring hindi mo mapili yung or ayaw mong piliin kung ano yung mayroon kang pupuntahan ba sa malayo. Ayaw mong piliin yun. Mas pinipili mo yung kung mayroon kang option yung dyan sa malapit sa'yo. Ayaw mo nang travel, ayaw mo nang pumunta sa malayo. Or else ay ayaw mo mag-travel sa malayo, ayaw mong puntahan yung ano yung gustong-gusto mo. In short, hindi. Ayaw mong puntahan na problema ka kasi hindi mo pinuntahan. Kung ano yung gusto mo, baka gano'n, no? Hindi talaga eh. Let's see. Dahil ayaw mo mag-travel. Baka ayaw mo mag-travel. Yun ang problema mo. Ang problema kasi ayaw mo mag-travel. Baka kulang sa pera. Hagastos kaya pag mag-travel ka naman. Yan, ayaw mo mag-travel. Ayaw mo siguro na mag-travel sa malayo. Ganon. Pero gustong-gusto mo yan. Yun palang ayaw mong gawin ng umpisa na gawin yung mag-travel. You're not willing to do that, to start to take action o yung mag-travel. Example na lang yan.
Pero gustong gusto mo. Sana. Ano ba tong gustong gusto mo person mo? Na ginawan ko ng deceit ng iba? Hindi. Ano yan? Goal mo? Goal mo. May gustong gusto ka na goal mo, pero ayaw mag-travel. Ano ba yung goal mo? Yung mag-invest, yung magkaroon ng equal give and take sa inyo ng person na sa inyo ng person mo. Hindi. Sa inyo ng person na yung ginawan kayo ng deceit ba? Yung person na pareho kayong ginawa ng deceit, nang gumawa ng deceit. Ganun na lang. Hindi. Yung person na magkaroon ng equal give and take sa inyo. Pwedeng, maging generous ka, maging generous, hindi. Yung magkaroon ng equal give and take sa inyo ng ex mo, baka ex mo, tingnan natin yung magkaroon ng equal give and take sa inyo ng ex mo. Nantok na kasi ako. Baan nyo lang pasensya nyo. The Magician. Yung ex mo, basta ex mo siya, no? Ganun. And pero ayaw pumunta, ayaw mag-travel. Maaaring nasa malayong lugar yung ex mo. May distance sa inyo, malayo siya sa iyo. Parang ang hirap, parang ang bigat. Parang ayaw mo ba? Parang sa pilitan lang, kailangan pang pilitin yung sarili mo, i-push mo yung sarili mo. Na ayaw mong pilitin ang sarili mo, parang ang hirap para sa iyo, napuntahan yung ex mo na yan. Lalo na kung ikaw ay may kasalanan. May kasalanan ka ba dyan? Tingnan natin. Oo, meron kong kasalanan dyan. Kaya pala, baka natakot ka. So, ano yung nagustuhan mo just person mo na yan sa ex mo na yan. Hindi mo pala siya person, no? Kasi ex mo na eh. No? Ex mo na siya eh. Kasi ex na nga eh. Wala na eh. Ex na eh. Ikis na, di ba? So, ano ba yung nagustuhan mo sa kanya? Bakit gusto mo siya? Dahil hindi majestic yung personality niya, kasi hindi siya mayabang, mga ganito ba? Hindi siya yung strong ang personality. Kasi sa the strength in reverse, hindi strong ang kanyang personality. Yun ang nagustuhan mo sa kanya. Hindi strong ang kanyang personality. And then ano pa? Nagustuhan mo yun sa ex mo? Gusto mo daw yun eh. Kung bakit gusto mo siya. Kasi nag-regret siya sa mga nagawa niya. Yung naging padalos-dalos siya ba? May mga nawala sa kanya. Kung may mga nawala sa kanya dahil yun sa pag-i-impulsive niya siguro. May padalos-dalos siya.
At nag-regret siya. Kung may manawala sa kanya, dahil sa mali din siya, nag-regret siya. Yan. Bihira yung ganun, di ba? Marunong siya mag-regret, magsisi sa maling nagawa niya. Kaya, nag-regret siya kasi nawala ka sa buhay niya. Nag-regret siya kasi nawala ka sa buhay niya. Yun na nagustuhan mo sa kanya. Para bang nagkaroon ka ng halaga, may halaga ka sa kanya. Yan. And then, para manatay. Baka lalabas. Ano pang ano na mismo sa kanya, kay ex mo daw yan. Emperor. Strong ang kanyang mind. Parang boss ito ng powerful yung personality niya. And commanding. Yung ugali niya, commanding. Commanding kasi emperor. Yeah, commanding. Commanding. And then, high priestess. Intuitive. Intuitive siya. Hindi. Marunong sa spiritual. Hindi. Ano ba? High priestess eh. Hindi intuitive. Connected ka spiritually. Hindi. Connected ka energetically. Hindi. Sa high priestess dito. May psychic abilities. Kasi iba-iba naman yung psychic. Hindi. What's with the high priestess dito? May connection siya sa mga spirits. Pwedeng isa yun sa ano eh. Ayun, may mga connection siya sa mga spirits. Para bang ano? Medium. Clairvoyance. Ay, medium. Yan ang mga medium. Medium. So, medium siya. Or may connection siya sa mga spirits. So, yan na, ano kaya, lumabas yung high priestess. And it's because you're in separation right now. Dahil ex mo nga siya. Or dahil hiwalay kayo. Pwedeng unstable siya. Doon sa 4 of Wands in reverse. When tomorrow comes, ano na isabihin sa'yo ng person na gusto mo, yung ex mo gusto mo, palang pa. Upright ba yan? Yung 4 of Pentacles. 4 of Pentacles. Kinikip ka pa daw niya. Kahit ex ka na niya. Hindi ka naman yung nililit ko. And then, ano pa? Klaro na daw yung judgment niya sa isipan niya. O klaro na isipan niya, klaro na yung judgment niya. Or else, klaro sa isipan niya at judgment niya na pwedeng mahal ka niya, na gusto ko niya makasama, na ano, with a judgment here.
mga kailangan niya sa buhay niya, na malungkot siya, pag wala ka sa buhay niya, hindi siya contented, pag wala ka sa buhay niya. So, ganun. Ano naman ang mensahe mo sa ex mo na yan? May nakaraan sa inyo. Nakawala ka na sa restriction, binds, chains. Nakawala ka na sa restriction, binds, chains. Na nakikita mo na yung katotohanan. Klaro na sa yung katotohanan, nakikita mo na. Yung iba natatakot na makita at madiskubrihan nila ang katotohanan. Kasi masakit ang katotohanan. Pero you know what? The truth will set you free. Kaya malaking bagay yung ma-reveal yung truth, ma-expose yung truth, malaman na marami ang katotohanan. Kagaya sa ginawa ni Dr. Jose Rizal, di ba? Nagbuwi siya ng buhay niya para mamulat ang mga Pilipino, para hindi magpadala sa manipulation ng mga banyaga. Kasi madaming Pilipino ang walang pinag-aralan at that time. So, madali silang mamanipulahin. Madali silang mauto, mapaniwala. Diba? Ganun pagka madami kasi yung yung parang walang paninindigan or hindi namulat kung ano yung tama. Hindi aware sa manipulation at control ng mga banyaga at that time ang maraming Pilipino. So, hindi mag-step in yung mataas ang IQ at ipaglaban at isiwalat ang katotohanan, ang mga manipulations at hindi tama na ginagawa ng mga Kastila ay hindi pa mamulat ang marami. So, malaking bagay din talaga na ma-expose at ma-reveal yung katotohanan. Kaya nagagalit yung mga na-expose at mga binubulgar, no? So, ginagawa nilang deceit, kagaya nilang gumagawa ng witchcraft. Kagaya din ng panahon ng Kastila, di ba? Kaya binulgar sila ni Dr. Jose Rizal dahil sa isiniwalat ni Dr. Jose Rizal kung ano yung katotohanan, kung paano sila manipulahin at kontrolin ng mga Kastila at pinapasunod sa will ng mga Kastila. Ganun ba tinanggalan ng free will ng mga Pilipino? Ano pa itong mga sinalaysay niya? Di ba, pinag-initan na patayin si Dr. Jose Rizal? Ganun yun, nag-retaliate yung mga binubulgar, yung mga in-expose, yung mga nasisiwalat ang manipulation nila. Manipulation, deceit, control, lies. At mga ginagawa nilang kasamaan. Na-encourage ni Dr. Jose Rizal na lumaban ang mga Pilipino at that time. Na huwag magpa-api, huwag magpa-control, huwag magpa-manipulate. Huwag hayaan na magpasakop sa mga Kastila. Kasi noong unang panahon pa lang, may mga gahama na talaga masasama. Kahit panahon pa ng Jesus Christ. Kita nyo, ginawa nila kay Jesus Christ at that time. At sa mga prophets, dahil nagsasabi ng katotohanan si Jesus Christ at yung mga prophets, kaya pinatay nila. Para kagaya kay Dr. Jose Rizal. Nagsasabi ng katotohanan, palabasin pang masama, o kaya buang. Nagsasabi ng katotohanan at gusto nilang patayin,
Ay, hindi lang gustong patayin, pinatay nila. So, temperance and ang ingay ng mga aso ko. Eight of Pentacles. So, what's with the temperance alignment po tayo? Hindi. Merong tingga. Sino tong tingga na to? Si Queen of Cups in reverse, someone of vicious, cold. Ano yan? Yung Queen of Cups in reverse na natin. Patay? Ay, patay. Kaya pala natingga, yung parang siguro sa, ano ba yun, sa kabaong na siya? Kaya pala temperance, yung hindi na gumagalaw na tingga. Kasi patay pala. Excuse me, yung patay pala. May namatay pala si Queen of Cups in reverse, someone of vicious cold, no? Parang walang pagmamahal sa kanyang puso, walang awa, ba parang siguro, ano bang umiral doon? Selfishness, Queen of Cups in reverse. Selfishness, greediness, mga ganun. O, selfishness, greediness, baka inggit pa. Namatay daw siya. Bakit siya namatay? Pinatay ba ng God? Actually, God dito nung pinapagay. Saan pa ba ako magpagay? Hindi si God. Pinatay siya ng God. Clarified by Ten of Swords. Alam ko na kung bakit siya pinatay ng God. Dahil ba gumagawa ng black magic yan? Magkukulam ba yung namatay na si Queen of Cups? Magkukulam daw yan. Ay, pinatay siya ng God. Hindi lang God ang pumapatay dyan. Inuutos pa nga ng God yun. At yung mga chosen one, di ba yung 1044 yung chosen one, mga pinili ng God, no? Ang isang mission ng mga chosen one talaga, patayin ang mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Parang ang sama sa pandinig ng mga ganun ang gawain, gumagawa ng witchcraft and sorcery, no? Pero yan kasi ang kautusan ng God. Walang mali sa kautusan ng God. At yan ay rules ng God. Yan ang mga mission ng chosen one. Number 1 yan. Tagapatayin sila ng mga witches, wizards, warlocks at wala yan. Hindi yan sila magpadala sa awa nila kasi yan mission sa God nga yan eh. Mga tunay na chosen one ha. Madami nag-claim na chosen one sila. Pero ang tunay na mga chosen one, yan ang mission nila, patayin ng mga witches, wizards, warlocks. So, alam niyo na, pag mga pumapatay, lalo kung hindi naman sila nangungulam, at pumapatay sila ng mga witches, wizards, warlocks, isa na yan sa mga chosen one. That's why mga kakayanan silang pumatay ng mga witches, wizards, warlocks. At hindi naman sila gumagawa ng black magic, witchcraft, hindi naman sila magkukulam, hindi naman sila magbabarang. O, diba? Ang ginagawa lang nila ay mission from God, patayin ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, mga aswang. Yan. Mga alagad ng dilim kasi yan, pinapapatay ng God. Para sa mga alagad ng dilim, masama, brutal, salbahi, yung mga nagsasabi ng katotohanan na yun ang inuutos ng God. I-expose niyan para mamulat ang mga tao kung ano talaga yung totoo na kutusan ng God. O salbahe daw yung mga chosen one kasi pinapatay nila yung witches, wizards, warlocks. Kasi syempre patayin sila eh. Kaya yung sabihin nila, bago pa yung pinto, baliktarin nila. Baliktarin nila yun pa daw salbahin, masama. Yung mga chosen one, pero ang totoo, hindi yung chosen one ang mga salbahe, hindi yung mga sa side ng God. Sila talaga ang nalbahe sa video, mainggit ka ba? Oh. Manghulam sila, mambarang lahat ng Christian, ng tao, patayin pa nila dahil sa inggit nila. Oh. Isipin niyo yun, mga injustice yan. Oh. Kaya yung pinatay ng God. Isa yan. Pinatay ng God yun. Pinatay ng God. Mismong God ang pumatay dyan.
Meron dito na, what's with us? What is Eight of Pentacles? Kaya pala, ay patay na to si vicious na magkukulam. Cold and vicious na magkukulam. Walang awa yan. Walang awa-awa yan. Yung mga ganyan. Kahit wala kang makasalanan, nang-awa yan sila na, ay, pinsalain ka. Inggit lang eh. Pinsala. Labay, patayin ka na. Grabe yung mga yan. Huh? Ano yung bago lang namatay? Si Queen of Cups in reverse. Hindi. May isang araw na namatay. Tingnan natin ha. May isang araw na. Kaya pala sa kabaong. Ang bilis nun. Kasi kung dito sa bandang Manila, ang bilis lang talaga. O baka mga isang araw. May isang araw na o baka may higit siguro. Kaya sa kabaong na siya siguro. No? Sa kabaong na siya. Basta na kaya kung hindi pa baka sa nabalsamaw na. Yan. Yan. Ang worst dyan sa mga ganyan, buti sana kung masave ang kaluluwa nila. Eh, ang sabi pa naman ng God, yung mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery, di ba? Sa Bible yan, mismong God, ano yan? Ang sasabi na sa Bible nakasulat yan. Itatapon niya sa lake of fire na may sulfur, ang kaluluwa ng mga ganyan. Di ba, itong akin na sinasabing divination, yung sagad naman ako papagay. At sa side naman ako ng God eh. Isa to sa tools ko para makakuha ng mga information. Hindi naman ako napapagay sa demonyo. Kung mali ang ginagawa ko, di sana hindi ako bautismuhan Jesus Christ. No? Ang vision ko, panaginip ko. Di ba? Oh. Sa kanya lang ako nagpapagali. Sa God ako nagpapagali. At kay Jesus Christ dati. Pero ngayon sa God ako nagpapagali. Ayan. Kung kaya magtuloy-tuloy na yung may trabaho ka na hinto, or yung pag-e-effort mo sa person mo, or kaya yung pag-effort niyo yung person mo, connection nyo, magtuloy-tuloy na yan. O yung kung nahinto yung pag-effort by person mo, pag-effort by person sa'yo, magtuloy-tuloy na yan kasi patay na itong vicious na ito, na Queen of Cups vicious. Masama. Parang walang awa yun. Kaya magtuloy-tuloy na din na makaramdam ka ng emotion or even love, care towards your person. Kasi wala lang mamainom ng mama ni obra ng connection nyo. Wala na nagro-ritual sa inyo. Wala nang nasisend ng spell sa inyo, wala na nasisend ng demonyo sa inyo. Ganon. Ay. Ano yung mga possible na mga mangyayari kaya? Wala na din yung Queen of Cups in reverse. Mayroong maging unstable, ungrounded, unsecured. Sino yung King of Pentacles in reverse na yan? Lover. This is a lover of Queen of Cups. Yun na natin ha. Yeah. Lover ni Queen of Cups yan. Na maging unsecured siya. Lover or basta lover siya. Lover or pwede soulmate. Soulmate ni Queen of Cups. Lover, soulmate. Hindi. Lover or partner or lover
May Queen of Cups in reverse. Ayan. At immature to ha. Hilig mangispay, mangistok, man-man. Karino sa'yo? Nangistok ba yan sa'yo? Ayan. Hindi. Kay person mo ba, sa ex mo ba nangistok yan? Si King of Pentacles in reverse. Yes. Sa person mo na ex mo ba? Yung ex mo? Mamalman siya doon, nang-spy. Bakit gusto niya yung person mo, yung ex mo? Ni King of Pentacles in reverse. Mga gusto niya daw yan. Ginagayuman niya ba yan? Yung person mo? Ni King of... Yung ex mo pala na gusto mo. Ginagayuma ba ni King of Pentacles in reverse? Yung person mo? Tama. Ginagayuman niya. Sige pang spy. Siguro, inobserbahan niyo kung natablan ba ng gayuma o hindi. Nagulo ni utak ng person mo, ng ex mo. Hindi mo pala person ng ex mo na eh. Maliban ako, magkabalikan kayo, di person mo. Asa lang, ikis na kayong dalawa. Lanay. Kung makapag-start ka ng relationship, naging person mo na, di ba? So, ano yung mga possibilities sa inyo ni ex mo? May mabigo, may heartbroken. What's with the Hierophant? Dahil sa rules to, or maaaring isa ay kasal o may kasado, or else dahil sa beliefs, paniniwala, religion, hindi magawang dito ipagpalit ang religion. Hindi magawang ipagpalit ang religion ng isa sa inyo. Hindi magawang ipagpalit ng isa sa inyo ang religion. So heartbroken, ikaw heartbroken ka kasi yung isa sa inyo hindi nyo may pagpalit ang isa sa inyo person may ikaw man, hindi may pagpalit ang religion. Sino ba hindi mo pagpalit ang religion? Ikaw yan. Ikaw hindi mo maipagpalit ang religion mo. Ang tanong, Katoliko ka ba? Hindi ka Katoliko. Ikaw ay maring Protestante. Ang tanong, masave ang kaluluwa mo sa religion mo na yan. No? Masave ang kaluluwa mo na hindi ka ma-impyerno sa religion mo na yan. Hindi ka masave dyan sa religion mo na yan. Ito prangkain ko kayo wala sa religion yan kung paano kayo ma-save. Pero kailangan naniwala kayo kay Jesus Christ at umiwas sa paggawa ng kasalanan. Lalo na yung witchcraft, hindi dapat gumawa ng ganyan. Kasi hindi lang kasalanan yan, demonic yan, mga witchcraft. It's not too late to change as long as you're still here on earth na you're breathing. Diba? Well,
Hindi ka naman masave sa religion. Tingin mo ba masave ang kaluluwa mo sa religion? Kasi every religion, may mga promises yan. Yun ang pinaniwala sa'yo eh. Kapag nag-stick ka sa religion na yan, masisave ang kaluluwa mo. Pero, hindi nga ganun ang katotohanan. Hindi religion na makapag-save sa tao, sa kaluluwa ng tao. Kundi yung pananampalataya sa God. Ano para ba malaman kung may pananampalataya ng isang tao sa God? Okay, Jesus Christ. Takot siyang magkasala. Umiiwas siya sa kasalanan kasi niniwala siya na may Diyos eh. Niniwala siya sa sinasabi sa Bible eh. Na may punishment ang God. May warning ang God eh. Ano, totoo. Walang sinabi ang God na kung inukonsinti niyo yung mga makasalanan. Walang sinabi si Jesus Christ na kung konsinti niyo yung mga makasalanan. Lalo yung demonic ang ginagawa. Pinapapatay pa ng God yung magbawa ng demonic, di ba? Witchcraft. O, sabi ba ng God yun? Konsintihin sila. Anuwain. Napapatay nga ng God yung gumagawa ng demonic eh. Ano sabi ni Jesus Christ? Magbago yung mga makasalanan. Magbago. Wala siyang sinabi, pagpatuloy niyo ako pagiging makasalanan dahil tao lang kayo. Wala siyang sinabi ganun. Ang dami kayong makarealize dito sa reading nito. Ano yung katotohanan? Ay, hindi pa rin daw. Ay, naku. Ay. Pasigap tawa eh. Nanto ka sa ko eh. Bakit hindi sila makarealize? Cloudy lang ang isip nila. Cloudy ang isipan daw. Cloudy ang isipan pala. Ay, nako. Bakit naging cloudy? May mga witchcraft sa utak. May mga witchcraft daw sa utak. Orasyon, siguro yan. Utak mo yung viewers dyan. Kaya lang. Nangatila lang ako.